Lahat tayo may sikreto. Lahat tayo may mukhang di pinapakita sa tao. Pilit natin itong tinatago. Pilit natin itong binabaon at kalimutan. Pero paano kung isang araw magpumulit itong lumabas? Malalabanan mo ba? Matatakasan mo ba? Examples of conjoined twins. The Craniopagus parasiticus, 2 heads with 1 body. Craniopagus, 2 bodies joined in the head. Pycopagus, joined at the sacral region or pelvis. Parasitic twins. Sometimes one twin is smaller, less formed. The other becomes dependent on the larger twin for survival. And lastly, Rachypagus, joined back to back. Twins often share a liver, digestive system, and other organs. Okay ka lang? It is one of the more common cases of conjoined twins. Ganito ang patient natin ngayon. The probability of giving birth to conjoined twins is something like 1 in every 200,000. Kawawa naman, sir. Parang circus freaks. Survival rates is very low. Usually, stillborn sila. But if they come out alive, hindi rin sila usually tumatagal. So, sir, do we separate them? If yes, masasave ba natin sila pareho? Parang we're putting both their lives in danger. If we do separate them and they do survive, parang ang hirap naman ng buhay nila. Again, it's an ethical question. Who decides who lives and who dies? Well, I think we should save the healthy one and let go of the weak. Parang mercy killing lang. Nothing wrong with that. Your opinions never fail to amaze me, Miss Castro. Pinairam ako ng kotse ng brad ko dahil sabi ko may special date tayo. Para sa'yo. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Happy anniversary. Mwah. Happy anniversary din. So, tara na. Tara, saan tayo pupwesto? Pao? Di ba 1 year na tayo? Pao, please, sandali lang. Hindi nga pwede. Ayoko nga. May, please, pagbigyan mo na ako. Hindi.
Pao! Pao, ano ba? Ano? Pao! Ano ba? Alam mo, hindi kita maintindihan. Akala ko ba mahal mo ko? At akala ko ba liberal ka? Ba't parang ang conservative mo pagdating sa atin? Mahal naman kita, di ba? Ba't di mo mabigay yung gusto ko? Pao! Pao, sandali lang! Pao, sandali nga lang! Pao, ano ba? Umuwi ka mag-isa mo! Hi, Maylene. May sorpresa ako sa'yo mamaya. Sigurado magugustuhan mo. Mylene Castro, yung outstanding balance mo. Sa graduating batch, ikaw na lang hindi pa nakabayad ng full. May promissory note ho ako. Hindi na pwedeng promissory notes, I'm sorry. You have to pay in full before the final exams. Otherwise, hindi ka makakapag-take ng exam. Running for honors ka pa naman, right? Sige. Ito ho, oh. Salamat. Yan. Andito si Papa para mag-alaga sa'yo lagi dahil mahal kita. Ha? Kumain ka ng mabuti, ha? Yan ang paborito mo. Ayan. Yan. Magpakabusog ka, ha? Yan. JJ! JJ! Umakyat ka naman ba dyan? Bata ka? JJ, anong ginagawa mo sa kwarto ni Maylin? Magagalit yun! Puta ka na! Tay Nanding, yung tungkol po sa rent, baka hindi ko po muna maibibigay.
Lahat naman ng mga tao dito lutang. Wala ka namang makausap na matino kung wala kayo. Ganyan talaga, Vanjie. Alzheimer's kasi, di ba? Kaya minsan parang nasisiraan siya ng ulo o tuliro. Pero minsan, normal naman kaya intindihin mo na lang. Bakit si Mrs. Arevalo? Siya na lang kausapin mo. Eh, isa pa yun eh. Kung umasta, akala mo may ari nitong bahay. Eh, pare-pareho lang naman tayo mga border. Sabi ng anak ko, takot ka raw harapin ang katotohanan. Itong matandang to? Iintrigahin mo pa ako? Sinabi niya sa akin ang lahat. Ang alin? Sino? Vanjie, relax ka lang. Huwag mo nang patulan. Baka nakakalimutan mo, landlord pa rin natin yan. Anyway, kung may kailangan ka, eto, gamot ni Tay Nanding. Tay, ito nga po pala, pinabibili ninyo. Para saan po to, sa Boppies? Kuya, kanina pa kita hinihintay eh. Halika na. Nasaan si JJ? Sa taas. Tulog na. Nandyan na sila. Andyan na! Maylene? Maylene! Andyan na! Uy, thanks ha. Naiwan ko kasing susi ko eh. Ikaw na naman? May, sinama ko na si Pao sa group study natin. Okay lang ba? Sorry ha. Tara, Pao. Uy, okay ka lang ba? Para kang nakakita ng multo dyan ah. Parang may nakita akong bata doon sa ilalim ng kotse eh. Si JJ? Saan? May, mag-group study tayo, hindi mag-iinuman. Pulutan ba yung ginagawa mo? Jo, sino ba yung nakita ko kanina? Yun? Nagpapakita rin minsan sa akin yun eh. But don't worry, he's just friendly. Nagpapakita? There you go again. Ang mga tunay na nagmumulto sa atin ay walang iba kundi ang mga traumas, bad memories na nangyayari sa atin. Mga guilty complex na dulot ng konsensya natin. Yun yung nag-haunt at bumabagabag sa atin. So that so-called na nagmumulto sa atin, walang iba kundi nasa isip lang. Iba to, May. Mararamdaman mo sana yon if you keep an open mind. But you do not. Palibasa kasi ikaw, napakakapal ng armor mo eh.
Hindi ka open, kaya hindi ka rin receptive. Tigilan mo nga ako. Magiging doktor ka pa naman tapos kung anong hocus-pocus ang pinaniniwalaan mo. Mahiya ka naman kay Hippocrates at sa mundo ng siyensya. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Manhid ka ever. Joanna, nakakausap mo sila? Minsan. Psychic ka? Kaya mo? Try natin. Ay, nako. Tatapusin ko muna ang niluluto ko, okay? Try natin, Jo. Sige na. Sige na, Jo. May sumasagot na. May nakikita na ako. Nakita ko na siya. Ang boses niya. Parang bata eh. Pero hindi. Matagal na siyang namatay. Dito siya nakatira. Nandito siya ngayon. Bata, kausapin mo kami. Kausapin mo kami. Anong ginagawa niyo? Sali ako. Batang-bata pa siya nung namatay. Pero matagal na panahon na yun eh. Matanda na dapat siya ngayon. Sandali, ano to? May isa pa! May iba pang gusto magparamdam. Sabihin mo, Joanna. Joanna! Joanna, bakit? Okay ka lang? May nakikita akong babae. Yung bata? Hindi! May babaeng pinatay. Sinakal siya. Pinatay siya. Ayoko na! Ayoko na! Banji, Banji, yung ama mo. Banji, Kuya. pinakain mo na ba yung bata? Andiyan na po, kuya. Antipatik ang yaya. That's it? Joanna, ulitin natin. Ituloy natin. Please, kasi gusto ko... Next time na lang po. Hindi ko po kinaya eh. Ay, bitin ako ha. Leche. So, kumusta ang spiritista/doctor of medicine? I swear, may nakita akong babaeng pinatay. Bigla na lang siya nag-interrupt eh. Parang cable interference. Interference. Dito rin ba siya sa boarding house or sa ibang channel? Nung una, yung bata pa lang yung nasa-sense ko. Tapos, hindi ko maintindihan. Hindi siya dapat nandito eh. Hindi siya taga dito. Hindi siya taga dito, so I guess baka sa Alabang, Iloilo, or Davao. Davao? Bakit mo nasabing Davao? Wala, bakit ba? Samahan ko na po kayo. Ginagabi ka yata, May Iha. room for rent pa po ba kayo? Halika, halika, Iha. Halika. Pumasok ka, pumasok ka. Napapasa ka na eh. Ate, laro tayo. Ate? Ate? Ate, laro tayo. Ate? Ate?
Little boy? Si Alicia. Dito na siya titira. Hi, Alicia. Maylene, samahan mo siya, ha? Sige Samahan po. mo siya sa taas. Grabe, ang taas ng lagnat niya. Maglakad ka ba naman sa labas sa ganitong panahon? Jo, kumutan mo naman siya, oh. Kahit ako na lang magbantay sa kanya bukas. Total, isa lang naman ang subject ko sa hapon pa. Sure ka? Oo. Siguro by tomorrow, kailangan mag-subside na yung lagnat niya. Kung hindi, kailangan natin siya dalhin sa ER. Okay lang kayo dito mamaya? Sorry, hindi ako makapag-stay. Okay lang, hindi ka namin kailangan. Salamat. Nakakahiya naman. May infection ka. Huwag ka mag-alala, med students kami. Kaya natural lang sa amin mag-alaga ng may sakit. Doktor ka? Alicia, buntis ka. 4 months? Tulungan mo naman ako. Hindi ko pa to kaya. Natatakot ako. Kailangan ko tulong mo. May pambayad ako. Magbabayad naman ako sa'yo. Please, miss, tulungan mo ako. Please, tulungan mo ako. Kailangan mo ako matulungan. Baby ko, baby.
Nasaan na yung baby ko? Nasaan na yung baby ko? Baby ko. Tao po? Himala. Buti naisipan mong bumisita. Mag-iisang taon ka nang hindi nagpapakita. Ma, kailangan ko sana ng pera. Pang tuition ko lang. 2 buwan na rin akong hindi nakakabayad sa boarding house. Pwede ka naman tumira dito kung tutuusin, Mylene. Ang laki-laki ng bahay. Ayaw mo lang. Wala akong kasama dito. Di mo man lang naisip ano nararamdaman ko. Ma. Pareho lang kayo ng papa mo. Mas gusto niyo pang humiwalay sa akin. Lahat sinisisi niya sa akin. Hindi humiwalay sa'yo si Papa. Namatay siya. Ang ganda-ganda mo, anak.
Baby ka pa lang? Alam ko ikaw ang lalaking maganda. Kaya ikaw ang pinili ko. Lahat ginawa ko para hindi ka mahirapan. Lahat ginawa ko kahit masakit. Although, nagdadalawang isip ako sa mga naging desisyon ko. Ginawa ko lang yun para sa kabutihan mo. Ayan! Hindi ka na nag-iisa. May kasama na tayo! Alam mo, lagi kong iniisip ang kapatid mo. Sana magparamdam siya. Sinusulatan ko nga siya eh. Kinakausap. Sabi ko, huwag ka na magalit kay mama, anak. Hinihintay ko na lang siyang sumagot. Ma. Anak, huwag ka muna nga alis. Samahan mo muna si mama, ha? Ma? Alam mo kung bakit ayoko dito? Kung bakit hindi ako makakonsentrate sa pag-aaral ko dito? Ha? Anak. Ma, kailangan ko ng pera. Anak, namimiss Kailangan ka lang ko naman ni makagraduate. mama eh. Anak! Ano ka ba? Anong ginagawa mo? Paolo, ba't ka nandito? Kanina pa kita sinusundan. Pwede ba tayo mag-usap? It's been 6 months and I think it's time for us to move on. I think we should just be friends. Mai, patawarin mo na ako. Ilang beses ba ako hihingi ng tawad sa'yo? It's not you. Hindi kasi ako handa makipagrelasyon ngayon eh. Dahil? I don't feel complete. I don't feel like I'm enough. I don't think I can give myself to anyone kapag hindi pa rin ako masaya sa sarili ko. Kagagawan ko to. Ginawa ko lang yun para saktan ka. Ginawa ko lang yun dahil ayaw mo kong papasukan sa buhay mo. Dahil ayaw mo may mangyari sa atin. So ginawa ko with someone else pero wala yun, I swear. Hindi ko siya mahal. Mai, ikaw lang ang mahal ko. You're enough. Mai, walang kulang sa'yo. Pao, tigilan na natin to. Ayoko na pag-usapan. Uwi na ako. Mai, ba't ka ba nagkaaganyan? Dahil ba kinukumpara ka ng nanay mo sa kapatid mo? Ano? Narinig ko pagtatalo nyo kanina. Sorry. Mai, hindi ko nga alam may kapatid ka eh. Wala kang alam tungkol sa akin. Mai, sorry. Concern lang naman ako eh. Concerned ka? Pao, pwede bang tantanan mo na ako? At kahit pa dikit ka ng dikit sa best friend ko, wala ring mangyayari. Tigilan mo na nga ako. Maylene! Kapag umiiyak ang anak mo, dapat patahanin mo. Tay? Sino po? Sino yung sinasabi ninyo?
Tay, mukha akong may sakit kayo. Magpahinga kaya kayo. Ngayon lang siya nagalit ng ganito. May masamang ginawa ang isa sa inyo na hindi niyo mapatawad. Hindi niyo dapat ginawa yon! Hindi niyo dapat ginawa yon! Hindi niyo dapat ginawa yon. Hindi niyo dapat ginawa yon. Pasensya ka na, anak, ha? Pasensyahan mo na sila. Wala na tayong magagawa. Ayan na, ayan. Oo. Ah! JJ, bakit? JJ! Ano ba? Bakit ba? Tay Nanding! Tay Nanding! Vanji! Tay Nanding? Vanji! Dadating ang anak ni Tata Nanding. Tinawagan siya ni Dr. Ramirez. May anak ho pala si Tay Nanding? Paano niya ho nalaman? Alam ko lahat ng kamag-anak niya nasa US. Wala naman ho siya na kwento. Well, hindi naman lahat ng personal maaaring ipaalam sa iba. Kaya nga personal eh. Ganyan-ganyan ang anak ko nung ganyang edad. May imaginary friend. May anak ho kayo? Ilan taon na ho? Like I said, it's personal. Baka mamayang gabi dumating ang anak ni Tay Nanding. Saik-say, walang gana makipag-usap kahit kanino yan eh. Little boy?
Joanna? Ngayon ko lang tinignan tong mga to. Malamang yan yung only child ni Tatay Nanding. At yan naman yung misis niya. Bakit? Kasi... wala. Wala naman. Hello? Ay, sorry. Angelo. Jello na lang. Nanganak kasi yung aso namin. So I thought kung bibigyan ko siya ng isa, it would probably cheer him up. I haven't seen him in 30 years. You know, break the ice. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. So, gaano ka nakatagal sa Manila? Mga 2 years na. May business ang wife ko rito. So I came back from the States. We're based in Batangas with my kids. Ah, alam ng papa mo? Alam niya, tumawag ako twice. A number of times. Just to pay my respects. You know, broken homes. I'm sure mahal ka ni Tata Nanding, Angelo. When my mom and I left for the States, wala na kaming contact. My stepdad and I are very close. So, siya talaga yung tinuturing kong ama. So, Dr. Ramirez called me up. Ito daw yung mga dapat kong gawin. Obligations. Hope you people understand. Gising ng papa mo. Tay Nanding? May bisita ho kayo. Pa? Natatandaan mo pa ba ako? It's Jello, your son. Yung alaman, dapat alagaan. Yung anak ko, hindi pa kumakain eh. Pa, look oh. I brought you a puppy. He will cheer you up. Okay na siya. Kaso walang nag-aalaga sa kanya dito eh. Dadalhin ko na lang siya sa hospital. Magagalit si Mommy. She doesn't want me to have anything for this house, di ba? Tama ka. It would belong to me. And it's worth a lot, huh? Prime real estate ito. Kakausapin ko yung kilala kong agent. Baka mabenta niya to ng mahal. Sigurado, mabebenta niya to. Oo naman, mabebenta to agad. Kasi may potential to eh. Okay na kayo sa gamit? O, Tay. Pakiingatan na lang, kuya. Kaya na po tayo, ha? Pakihintay niyo ako, kuya. Dahan-dahan. Kuya, Tata dahan-dahan, Nanding, ha? halika na. Kaya? Dahan-dahan Dahan-dahan. lang po. Ah, Hakbang kaya po. mo ba? Oo. Ayan. Sige po. Pasok.
Sige. Okay, sandali lang po. Sorry, hindi ko alam na may parvo yung aso. Dapat dinala ko muna siya sa vet. Bago ko dinala dito. I'm sorry for that. Anyway, ipapakonfine ko muna si Papa. Yun siguro makakabuti sa kanya. Ayoko siyang maging pabigat sa inyo. You guys have to study, di ba? Sigurado ka? Oo. Andun natin kasi yung specialista sa mga cases pareho kay Papa. I'll be dropping by once in a while para sa pagpapa-repaint at pagpapa-repair. Tignan nyo. Ang ganda pa ng bahay dito sa photos. Anong year ba kayo lumabas ng bansa? 1981, naghiwalay ang parents ko. Eh, yung brother mo, Brother ko? paano ba siya namatay? Joanna. I'm not sure. I understand what you're talking about. Yung umalis kayo papuntang US, ilang taon ka nun? Diba, 6 years old siya nung namatay siya? Ito, oh. Tingnan mo tong mga picture sa dingding. Yan siya, oh. 6 years old? Namatay? What do you mean, Joanna? I'm sorry. Ako yan. 6th birthday ko yan. Yun yung huling pictures ko dito. Party ko yan. Tapos niyan, hindi na kami ulit nakapag-usap ni Papa. Brother? Maybe half-brother. Pero di ko na yun nakita. Jello, you don't have to. It's alright. My mom discovered na nagkaanak ang Papa sa maid. Di matanggap ng mama ko. At ayaw niyang ikwento yung details. Eh, yung brother mo, Di ko na alam. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung anong itsura niya. 30 years ago pa yun. Bakit mo ba gustong malaman? Bakit mo naisip na hindi ako yung nasa picture na yan? May nakwento ba sa yung papa ko? Bobby! JJ! JJ, anong ginagawa mo dito? Bobby! 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 Saan mo nakuha to?
nangyari dito? JJ? JJ, bakit ka nandiyan sa kwarto ko? JJ! Javier? Javier? Anak. Anak. Ang tagal kitang hinintay. Sobrang saya ko bumalik ka. Huwag mo na akong iiwan ulit, ha? Javier? Javier? Please talk to Mommy. Nalulungkot ako doon. Samahan mo ko, Ma. Hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Hindi na. Bata ka! Andiyan ka na pala! I promise I will be there, anak. I promise. May, feeling ko lang ba yun o pa-weird ang pa-weird talaga yung mga nangyayari dito sa bahay? Baka lasing lang si Mrs. Arevalo. Nagpakita nga raw sa kanya anak niya eh. May mga nakikita din ako eh. Sa akin din may nagpapakita pero bata naman yun. Eh sa'yo, May? I've been having nightmares. Madalas na, pero wala yun. May mga nakikita din ako dati, pero iba to eh. Iba yung pakiramdam ko dito eh. Buti naman, umuwi ka ng maaga. Lagi ka na lang nasa biyahe. Malawak na kasi yung area na dinidetailan ko eh. Kamusta ang Tarlac? Ayun, mukhang Tarlac pa rin. Alam mo, ang dami-dami nangyayari dito simula nang wala ka. Si Tatay Nanding. Ayan, muntik na ma-stroke. Tapos si Aling Kunat naman. Sige na. Pagod ako eh. Bakit naman kasi lagi mo nalang nilulundod ang sarili mo sa trabaho? Eh, ito lang alam kong gawin eh. Kuya, andito naman ako ah. Sige na. Lipat mo na si JJ sa kama niya.
Kuya. Kuya. Ano? JJ! JJ, magigising ang mga tao dito. Halika nga dito. JJ! Halika nga dito. Matulog na tayo. Magigising ang daddy mo niyan. Kagalit yun sa'yo. Sino ba kalaro mo dyan? Sabi ng kalaro ko, alam niya daw ang sikreto mo, Tita Vanji. Ikaw pumatay sa mami ko! Samahan mo ako, Vanji. Ate! Samahan mo ako! Paalam nyo na lang kami kay Tay Nanding pag bumalik na siya. Okay lang kayo? Saan na kayo pupunta ni JJ? Iiwan ko sa in-laws ko sa probinsya. Hindi ko nga alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. Pangalawang anak na nila yung nawala eh. Anong ibig mong sabihin? Yung asawa ko kasi, namatay last year. Bangungot daw. Ibig mo bang sabihin related sila Vanji at... Oo, magkapatid sila. Si Vanji, tita ni JJ. Akala namin yaya. Ah, hindi. Tita siya ni JJ. Magkapatid sila ng mami niya. Sumama siya sa akin para alagaan yung anak ko. Oh my God! Sige na, JJ. Say bye na to your friends. Sige po, ma'am. O sige na, baka malate na kami sa flight namin eh. Papuntang Davao? Davao kayo, no? Nahulaan mo ah. Pinili talaga ng mga magulang na hanggat maaari, gawin ang lahat para mapaghiwalay ang dalawa. Of course, gusto nila masay pareho. First time itong gagawin, if ever, sa history ng hospital na ito. Unfortunately, our findings show there are several vital organs that they share. So, malaki ang chance na may mamatay sa kanilang dalawa kapag itinuloy itong procedure. We will keep you updated sa status nila. Yes? Sir? Excuse me po. Ito na po, oh. 2 copies sa lahat. Opo. Ay. Ay, pasensya na, miss. May, okay ka lang? Kaya na pa kita sinusundan eh. Bakit mo ba ako sinusundan? Sinundan kita kasi parang hindi ka okay kanina eh. Hindi ka na bumalik ng klase. Akin na nga to? Photos mo to ah. Bakit doble lahat?
May ano yan? Ba't may scar kang ganyan? Can you just leave me alone? Nambit mo na ba yung kapatid ni Mylene? Pao, only child nga lang si Maylene, di ba? Hindi, Jo. Narinig ko. Nag-away sila ng mama niya. Kailangan ko ng pera, kailangan ko makagraduate. Anak, tumito ka muna ha. Alam mo kung bakit ayoko dito? Dahil ayoko matulad sa'yo. Baliw ka. Kaya kung wala kang pera, aalis na lang ako. Ang sakit mo laging magsalita. Parang pera lang ang lagi mong kailangan sa akin. Para kang walang pusong anak. Lahat ginawa ko para sa'yo, pero ni Katiting, wala kang malasakit sa akin. Siguro mas mabait yung kapatid mo. Siya lang naman talaga may puso eh. Ikaw wala. Ikaw ang maganda sa inyong magkapatid. Ganda lang meron ka, pero wala kang puso! Ikaw ang dahilan kung bakit di natin siya kasama ngayon. Naglayas kaya yung kapatid niya? Never naman niya nakwento sa akin yung tungkol sa kapatid niya eh. Try mo kayang tanungin. Oh, sige. Tatimingan ko. Uy, Pao. Lumipat ka na naman dun sa boarding house namin, oh. Wala na kasi kaming boy na kasama eh. Sa akin walang problema yan. Pero, alam mo naman yung kaibigan mo. Wala, okay lang yun. Sige na, tawagan ko na si Jello, ah. Jo, saan ang galing yung scar ni Mylene? Anong scar? Oh, Jonas. Pasok, Paolo. Para kay Mylene ito, ibibigay ko na lang. Ano ba nangyari dito? Bakit nagkaganito? Baka hindi po nadiligan.
Oh, May. Ikaw lang pala. Akala ko kung sino. May. Sinabi na ba sa'yo ni John na dito na lang ako magsistay? Para raw may kasama kayong lalaki? Kung okay lang sa'yo. Kasi kung hindi okay, pwede naman ako bumalik sa dating boarding house ko eh. May, okay ka lang? Sasama ka ba sa akin kahit saan ako pumunta? Oo, May. Kahit saan. Pangako. May, sigurado ka ba? Javier, anak! Javier! Javier! Javier, mabuti bumalik ka. Ang akala ko talagang iniwan mo ng mama. Javier, mahal na mahal ka ng mama. Bumalik ka na? Kala ko ba for good ka na nag-quit? Stress eh. Sino ba hindi nasa-stress sa medicine? Ikaw talaga. Excuses. Sumagot ko naman, anak. Malamig kung nasan ako ngayon. Malungkot. Miss na kita, anak. Miss na kita. Samahan mo ko. Sasamahan kita. Javier! 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 Si Pao pala, nakalipat na dito ah. Nag-text kanina eh. Javier! Javier! Check ko lang si Paolo ah. Sige, Jo, ubusin ko lang to. Paolo? Paolo? Paolo! Paolo? Pao! Paolo! Pao! Jo! Pao. Ano? Okay ka lang ba? Javier! Pao, I swear. Kasama ko si Maylene. Galing kami sa duty eh. Ano yun? Nananaginip na lang ba ako, Jo? My God! Ano nangyari? Nagyosi ako. Bigla na lang siyang...
Bakit tumulong si Mrs. Arevalo? Ano gagawin natin? Grabe ng mga kababalaghan na nagaganap sa boarding house. Hindi ka ba kinikilabutan? Maylene, may nangyari kaya namatay si Vanji at si Mrs. Arevalo. Si Tay Nanding. May kutob akong may alam si Tay Nanding. Bata ang humiram ng anyo ni Jello. Pero, siya kaya ang pumapatay? Maylene! Maylene, di ka naman nakikinig eh. Eto naman, ano ka ba? Bakit ang manhid-manhid mo? May bumabagabag ba sa'yo? Bumabagabag? As a matter of fact, all my life, may bumabagabag sa akin. You have no idea. Mr. Lopez, itabi mo na yan. There'll be no picture taking in class. And I hope you remember your ethics. No postings of patients' pictures on Facebook. Ipapa-expel kita. Sorry po, sir. Hindi na po mauulit. Okay, class. Basta niyong mabuti, si Mary at si Rose. I believe first time niyo sila makita in person, no? Yes, sir. As you can see, maliit at abnormal itong growth nitong si Rose kumpara kay Mary. Maylene! May! Sir, ano hong nangyari? Relax ka lang, Mylene. Alam mo ba kung bakit ako ang pinahandle ng case ng Siamese twins? Because although this is the first case of the hospital, 20 plus years ago, may nahandle na akong ganitong kaso. And it was a success. At least, if you look at it from one angle. Do you follow what I'm saying? Nung nakita kitang nag-enroll sa medicine, I felt so proud na wala ang guilty feelings ko. It was a success. Your mommy, kami, we made the right decision. We gave you a better life. Anong ibig niyong sabihin? You still don't get it, do you? I was your doctor nung ipinanganak ka. Kayo. Your body was better formed than your sister's. But your own heart was too small. We gave you her heart. We did good. I'm happy you turned out the way you did, Mylene. Tama ka nung sinabi mong we should always save the healthy and let go of the weak.
po. Ma'am. Bakit? Wala akong mahanap na Filipino word for it. Pero ang sabi, in German, ang tawag dito, doppelganger. Maaaring ito yung nagpapakita sa bahay. Ang sabi dito, ang mga doppelganger ay mga ligaw na spirito. Sila yung mga walang sariling anyo kaya nangahiram sila ng anyo sa ibang mga tao. Kahit yung mga buhay. Hello, Ma. Nandito ako sa old house. Sandali lang. Kuya, yung ibang gamit pakikuha na lang Pakilagay na lang dito. Sige. Hello, Ma. Hindi, kailangan kong paayos to. Para mas attractive sa mga buyers. Hindi na, Ma. Pagkatapos ng lahat na nangyari, I don't think I wanna hold on to this property anymore. Kuya, yung ibang gamit pakilagay na lang dito, Ma, sandali lang, Tatawag ulit ako sa inyo. Kuya, ano ba? Di ba sinabi ko sa inyo yung gamit pakilagay dito? Asan yung mga gamit, ha? Ano ba? Ginagaya niyo ba ako? Bihira naman. Pa? Di ba dapat sa ospital kayo? Anong ginagawa niyo rito? Di ba sabi nila pag nakakita ka ng kamukhang kamukha mo, ibig sabihin mamamatay ka na? Sino ka? Ba't ganyan na itsura mo? Hello? Ako nga ho. Ganun ho ba? Oo. Sige ho. Ito ba hinahanap mo? Tulungan na kita. Malapit na tayo magsama. Salamat, Joanne, at pinagbigyan mo ako. Hindi na ako makakabalik sa bahay na yon. Too many bad memories. Nabanggit ni Jello na nakakita ka daw ng kamukha niya. Yes, ma'am. Pero, younger version po. At nabanggit din ba niya na nakita niya ang papa niya dun sa bahay? Samantalang alam niya na nandun siya sa ospital all this time? Sa tingin ko, alam ko kung sino o ano ang nagpapakita sa inyo. At may kutob ako na may kinalaman nito sa pagkamatay ng dalawa ninyong boarders. Kaya ako umuwi. Kailan ba inoperahan ng baby na to? Nung Martes yata? Asan yung isa? Asan yung isang baby? Ba't walang nag-announce? Hindi ko alam eh. Iba naka-duty. Bakit?
Sabi sa Biblia, lahat tayo ay ginawa na kawangis ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang anyo. Yung anyong yon ang nagbibigay ng physical form sa ating mga souls. Pero paano kung may mga kaluluwa na hindi kailanman nag-form dahil hindi nabigyan ng chance? Ano hong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin na may mga kaluluwa na hindi nabigyan ng form gawa ng naudlot ang kanilang buhay. Si Dr. Gonzaga po. Di ba may klase kayo? Successful yung operation. So, bakit kaya si Mary ang binuhay, hindi si Rose? Teka. Sino si Mary? At sino si Rose? Si B1 at B2. Ha? I meant the Siamese twins. Kawawa, no? Sino kaya nag-decide? Alam nyo, isipin nyo na lang na extra finger lang ang pinutol nyo. Appendage lang yon na may kasamang mata at bibig. Ano ka ba? Buhay pa rin yun. Oo nga. Nurse, si Dr. Gonzaga nakita niyo ba? Nasa ER yata. Hindi ako sure Sige. Tao po. Tay Nanding, kamusta ka? Mukhang okay na okay ka ngayon ah. Anong pangalan ko? Ikaw si Joanna Aquino. Very good. Very good si Tay Nanding ah. Jonas, nasaan ang bata? Maylin, napadalaw ka. Miss kita. Nasaan na yung bata? Anong bata? Meron ako itinabi diyang kidney para sa'yo. Hindi ko kailangan yan. Nasaan na nga kasi yung bata? Mura lang naman to eh. Jonas, ano ba? Alam mo ang kailangan ko. Nasaan na yung baby? Baby? Sandali. Gusto mo, bigyan kita ng baby, ha? Ha? Ilan ang gusto mo? Kumusta kayo doon sa boarding house? Tay, yun nga ho yung gusto kong ikwento sa inyo eh. Gusto ko po sana kayong tanungin sa mga personal na bagay dahil dun sa nangyayari sa boarding house.
Oh, sige po, sir. Balitaan ko po kayo. Pao, bakit tumawag yung pulis? Jo, putol na ang tenga ni Mrs. Arevalo. Putol? Eh hello, basag nga yung mukha niya eh. At bali lahat ng buto niya. Hindi, Jo. Yung tenga niya hiniwa. Parang na-slice. Oh my God, ng ano? Ng scalpel? Kaya nga tinatanong niya kung medical students tayo eh. Iniisip niya baka may tumulak. Shit. Eh sino? May? Saan ka galing? Ano nangyari sa'yo? Pagod ako. Tinawagan kami ng ospital. Tumakas daw si Nanding. Tingin ko dito siya pupunta. Galing po ako dun sa ospital kanina. Kinuwento ko po sa kanya yung mga nangyayari dito para rin po alam niya. Sorry po. Kaya siguro siya tumakas. Dahil dito siya pupunta. Baka nauna mo lang siya. Parating na siguro dito yun. Marami kayong hindi alam sa mga nangyari sa bahay na ito. Umuulan nung gabing yun. Nagising ako nang wala si Nanding sa tabi ko. Hinanap ko siya. May dugo sa sahig. Sinundan ko yun. Nakita ko ang katulong namin sa kusina. Duguan. Ate! Pumasok si Nanding galing labas. Kuya, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Sobra ka na! Sobra ka na! Sabi ko sa kanya, dalhin yung katulong namin sa ospital. Alis ka dyan! Sobra ka na! Lagi nila ganito! Sobra ka na! Nagsigawan kami. Alam kong may binaon si Nanding doon sa hinukay niya. At binaon niya yung dito kung ano man yun. You have no idea how all these things have haunted me all these years. Ate? Inumin mo ito ngayon! Ngayon din! Sino ka? Tama na! Tama na! Alam na namin kung anong gusto mo! Alam na namin kung bakit kailangan mong humiram ng anyo sa iba! Lahat ng kinuha mo, wala silang kinalaman dito! Wala silang kasalanan sa'yo! Alam na namin kung anong kailangan mo! Gusto mo ng kasama! Gusto mo ng kalaro, hindi ba? Baby, tama na. Tama na, baby. Si Papa na lang ang kunin mo, huwag na yung iba.
Si Papa na lang. Tay Nanding! Si Tay Nanding! Tay Nanding! Si Papa na lang ang kunin mo. Si Papa na lang. Oh my God! Si Vanshi ba yan? Si Mrs. Arevalo. Tay Nanding! Si Nanding! Joanna, alam mo ba kung sino yung babyng yan? Hindi po. Miss, tulungan mo ako. Hinanap ko siya, Jo. Kumatok ako sa kwarto niya. Pero walang sumasagot. Pumasok ako kasi bukas. Naalala mo, tinanong kita tungkol sa scar niya? Tama si Maylin sa sinabi niya. Hindi ko talaga siya kilala. At alam ko na ngayon kung bakit sinasabi niyang pakiramdam niya kulang siya at hindi kumpleto. Inisip ko, ano pa kaya ang tinatago niya? Ang mga nililihim niya.
Hindi ako makapaniwala. Parang nagbuo siya ng isa pang anatomiya. Isa pang katawan. Isa pang tao. Parang binuo niya ulit ang kambal niyang nawala. I guess in the end, nakumpleto nga niya. In the end, kumpleto na siya. Halika na. Kanina pa kita hinihintay. Buong buhay mo hinintay kita, Maylene. Gawin mo na ang dapat noon pa nangyari. Mayra, hindi ko kasi alam kung kaya ko eh. Ikaw lang binuhay nila, Maylene. Kailangan mong pagbayaran mga utang mo. Pero Mayra, nagbuo ako ng... Ano ang koleksyon mo? Akala mo sapat na yon? Halika na. I'm sorry, Mayra. Hindi ko pala kaya. Hindi ko kaya. Sasamahan mo ako! Kung di tayo pwede sabay mabuhay, sabay tayong mamamatay! Patawarin mo ako, pero isa lang sa atin ang pwedeng mabuhay. At ako yun. Kung kailangan kitang patayin pa ulit-ulit sa aking isipan, gagawin ko. Dahil hindi pwedeng habang buhay kang manggugulo sa utak ko. Paalam. Maylene! Patawarin niyo ako. It's alright. You're alright. May? Alis na tayo? Sige, susunod na lang ako. Patawad aking kapatid. Sana manahimik na ang kaluluwa mo.